high school, girl, makikita naman yan agad. So sana, yung huwag mo silang pangunahan ulit. Yun, so, once again, congratulations po sa mga bata, at sa mga magulang nila, kasi nag-graduate kami ng Kinder 1 and 2. So, tandaan nila na life itself is a learning process. So, habang nabubuhay ka, it's a thing hindi ka na nag-aaral, natututo ka. Kasi hindi naman lahat ng bagay na kailangan matutunan sa buhay is nasa eskwelahan. Yung iba, pakalat-kalat lang yun sa labas. Noong araw, 1995, ganyan din siya ang mukha nyo. Ngayon, nakatulala kayo, magiging ganun pala ako. Diba? Naniniwala na kayo. Nalalaki kayo, magiging teacher ka kung ano yung gusto mo, nurse, doktor, mag-aaral lang, mabuti. Magkaklase sila ni Auntie Ben noong araw. Sa mga magulang naman, tingnan nyo, pagka malaki na kayo, pwede na kayong magbigay ng advice sa mga nanay. Tulad ni Ate Marilyn. Kasi experience na niya yun. Okay, isang malakas na palakpak ulit ni Ate Marilyn. Marami yan. Sumunod na isang guest pa natin. Teka muna. Kung bisita na to ay maraming pinanggalingan. Okay. So, ang gusto niya, malakas na palakpak, ang dami niyang gusto. Siya po ay si Simon Jen Abainsa, ang aking pong pangalawang anak. Pakinggan po natin kung ano yung pagsasasabi niya. Nung kinder yan, palibasa sa ako siya nag-aral, kukwento sa inyo. Hindi pa snack time, nag-i-snack na siya. Kung ano yung gusto niyang gawin, ginagawa na niya. Kasi nga, nanay na ako. Pero, noong grade 1 na siya, hindi ko na siya nakihatid. Naging pihig naman. Hindi naman siya masyadong makulit. Dahil bata pa kasi siya noon. So, sumusunod naman kaya na talagang palibasa, anak ko siya. Siyempre, iba yung nanay mo yung kasama mo. Sabi niya, meron kang abogado. Okay, si Simon sa daycare child 91-92. Tama ba? 92-93. Sabihin ko pala kung saan siya nagtapos kasi medyo na-tense ako. Nag-aaral siya ng elementary sa Patok Elementary School. Yan lang po. Nung pong high school, ito sasabihin ko. Magkakabunyaga na tayo. Di ba sabi ko, hindi siya masyadong makulit? Kasi po, mga nanay, pag high school na, iba na. Medyo critical days na yung mga time na yon, mga years na yon. Alam nyo ba, nag-first year high school siya sa MC, sa Mituan College. First year, second year. Noong mga November na, nagkakaproblema na ako. Alam niyo na yun. Yung mga teacher niya sa MC, palibasa doon din ako nag-aral, pinatatawag ako. Para ako ilalaban yung anak ko. Yung pala may problema kami. Hindi siya makakatapos na, hindi siya makakatapos ng second year. November yon. So, sa nanay, share ko lang. Nanay ako hindi pwedeng mangyari na November, hindi siya makakatapos ng second year. Ginamit ko yung makapal kong pace. Meron akong kaibigang principal sa St. Peregrine dito sa Milalandanan. So, tinanggap siya, nakapagtapos siya ng second year. Kasi talagang, hindi kasi yung totoo, nag-aapila. Kasi, asa nanay, gusto kong ma-impart ko din sa inyo, kailangan laban lang tayo. Kasi, kung siguro that time, sumuko ako, wala siya sa kinalagay niya ngayon. Yun yun. So, kaibigan ko yung principal sa St. Peregrine.
Nag-enroll ako ng November 23 ang pamalan. Siya po si Siren Jed Abaisa. Good morning po. Akay gagawin namin ng mami ko. Pero okay naman po, yun nga po. Good morning po ulit. Ako hindi po ako ngayon magdadala sa mga bata para sa mga magulang din po. Yun nga po, kung bibitaw, kung po kayo susuko, kagaya ng magulang ay papasalamat ako sa kanya na hindi po siya sumuko, sobrang hindi sumuko, kaya iyak tuloy ako dati. Katatch ako sobra. Hindi nga po, nagaya nito. Palibala ako yung magiging magulang din po ako. Ayoko rin kung mangyari yung ginawa ko sa akin. Kaya siguro, nung 4 years na yun, nalaman ko na pa ng ganun. Nahihirap din. Sabi masaya, siyempre masaya ako. Kaya, kaso nga, din nga po, tandaan nyo lang sa sarili nyo na sa taas na po. Basta si Lord lang po ang bibigay sa akin ng lakas ng loob. Kaya tuloy ako mga kapatid. Kaya naman po na kayo pag nakasalubong kayo sa tricycle. Diba? Mga kaya. Dapat atin-atin na lang. Pero hindi po, yun nga ang sinasabi ko, nagpapasalamat po sa nanay ko. Dahil sa inyo rin po, dahil sa pag-support na yung mga din po na dito dyan natin, doon po lang kinuha ng pag-aaral ko po na kahit kasaya. Pero ngayon, babawi po sa kanya, sana. Hopefully po talaga makaalis ako para dollars naman makalas ko sa akin. Sana po. Pero lahat po tayo mga pangarap. Ganyan din po ako ng bata ako, nangarap din po ako. Kayo, gusto ko po mag-push siya. Ikot-ikot mata, gusto ko po yung gano'n kasi sukulihan po siya. Sobrang actually, di ba, apat po kami magkakapatid. Lahat po natin magandang school. Kami na po mismo lumalayo sa school. Kasi nga po, alam niyo po, pwede po at kami masyado. Kaya po, gano'n po. Basta tandaan niyo lang po sana na huwag po kayong susuko na paaralin sila. Habang malalakas po kayo, magsika po kayo kaya kayo. Tandaan niyo lang po yan na mabuti, saka isipin niyo lang po talaga na si Lord ang magbibigay ng lakas sa atin. Huwag po kayong bibitaw. Ang kasama lang po, tulong-tulong lang po sa family. Lahat po ng problema kaya naman po natin lupasin. Basta tulong-tulong, sama-sama. Magkaitindihan lang po, saka huwag po kayong maging mahigpit ng mga anak nyo. Hayaan niyo siya magkaroon ng initan, papawisan. Tama po yun na maranasan niyo yun. Kaya sa inyo po lahat, pinapayo ko lang po kayo lahat na